Everyone, ayan, kumusta po? Nagkaway-kaway na ako dyan, guys. Nag-voice over ako ngayon because of ito, guys, na wrong mistake ako sa paglagay ng aking lapel. Oo. Tapos yan, guys, ay ang aking dinner. Not really dinner. It's time of 2 a.m. Kasi gising pa ako sa gabi, guys. Hindi ako makatulog. Nagising ako alas 6 ng gabi. So, of course, time to work na sana yan. Pero cancel po ang aking trabaho. Kaya yan, napakain ako ng alas 2 kasi yun talaga yung break time namin, guys. Oras ng kainan. Oo. Sorry, guys. At yun, ang naisip ko, kumain at kumalab ang tiyan. Yun, pakain si Mrs. Ang luto ni Mr. ay kanyang pork meat with a lot of veg. Ang sarap ng luto niya, ha. Na-surprise naman talaga ako. At sabi niya, kumain ka na lang dyan. Iyon siya natulog kasi off niya ngayon. Kanina. Supposed to be gabi din siya, no? Tapos umaga na ngayon, guys. Umaga na ngayon, 10 minutes before 3 a.m. So, yan, naantay ko na lang ng a few hours din, guys. At syempre, matutulog na naman ako. Yan ang nangyayari ngayon dito. Hindi talaga mapagkali, guys. Kailangan ganon ang nangyayari. Kung ano yung time ang tulog mo, yun din. Pinapattern ko na lang, guys, sa gabi. Anong gagawin ko? Wala. Lagi na lang akong nakafocus sa aking pagre-reels, sa aking mga videos, sa aking ang tawag nito, sa aking YouTube. Yun. Kaya yan ang nangyayari. Kailangan natin na din, guys. Kailangan ko rin madalas gawin yan ang aking pag-post sa aking video sa YouTube. Kasi yun talaga yun eh. Yun na nga talaga. Matagal na po ako nitong nag-YouTube. Alam mo, hindi ko ituloy-tuloy. Sayang naman, baka sakali eh. Baka naman invitahin na ako ni YT si YouTube. Yan, guys. Ngayon, miski nagsasalita ako, guys. Dahan-dahan pa rin ako kasi ang asawa ko tulog. Oo, ayoko naman siyang gisingin ng dahil ang gusto ko lang makakatapos lang ako nitong aking pagre-reels, ang aking videos, matapos lang. Tapos, guys, ang sinasabi ko dyan kanina, yan, kasi nag-chat sa akin yung kaibigan ko. Ito namang kaibigan ko ay naghiwalay silang mag-asawa. Ngayon, ginamit niyang account para makipag-chat sa akin. Narinig pa ng asawa ko yun. Nagkipag-chat siya sa akin. Yung account ng asawa niya. Ngayon, miski narinig pa ng asawa ko na babae talaga yung kausap ko. Sabi ng asawa ko, i-block mo yan kasi hindi maganda yan. Nakikipag-chat ka dyan sa account ng asawa niya. Baka mamaya, hindi maganda pakinggan ba? So, sabi niya gano'n, miski na narinig ko pa yan, at the end, account pa rin ng asawa niya. Kaya sinabihan ko ang friend ko, dami niyang voice message. Sabi ko, pasensya ka na, day. Kasi pinapablock ng asawa ko to dahil miski na babae ka, miski na asawa ka niya, ang asawa mo account ito ng asawa mo, kaya pinablock ko na lang. Yun, habang kumakain ako, guys, ganyan, nagchat-chat ko. Tapos, ito pa, ayaw ko sana i-block, pero yun lang, binigyan ko lang ng ang asawa ko, tsaka respeto na rin sa kaibigan ko, respeto ko sa sarili ko, respeto ko sa asawa ko. Pinlock ko na lang, guys, kasi nga naghiwalay silang mag-asawa dahil yung lalaki naghanap ng iba eh. Oo, ganun lang pagka-istorya. Tapos ito pa, few days ago, nalungkot kaya ako, guys, kasi few days ago nalaman ko yung kaibigan ko
na ano pala siya, may sakit pala siya na cancer. Na binay daw yung cancer, pero nag-biopsy siya. 10 times daw yung biopsy natapos naman. And kaya nga lang, doon sa kanyang nakitaan pa siya ng mayroon siyang mga bukol somewhere in malapit sa breast cancer niya. So, inadmit siya uli. Dinala uli sa ospital kasi nakauwi na pala yun siya. Pero na-disable daw yun. Tapos, anong nangyari, nagkaroon siya ng pneumonia. So, yun nagkaroon na ng, ang tawag nito, yung, ano bang tawag dyan? Komplikado ba lahat? Oo. Doon siya nabawian na ng buhay. Mabilis ang pangyayari. Kasi, kailan lang, sabi ko sa kanya, "Hi, Ma'am Ju, kumusta?" Ganyan ba? Pero hindi naman niya ako ni-replyan. Yun pala, ayaw niya na mayroong nakakaalam sa mga nangyayari sa kanya. So, nirespeto ko rin yun. Hindi ko naman. At saka, sabi, ayaw niya malaman ng mga nangyayari sa kanya. Alam na rin naman ng lahat kung ano nangyayari sa kanya sa ngayon. Super sad pa ako, guys, kasi may respeto po ako sa kanya. Mataas po ang respeto ko sa kanya. Even now, na wala na siya, nirerespeto ko pa rin yun. Kasi ganun po, guys, ang gusto ko din, respetuhin ako ng tao. Oo, ganyan, guys. Kaya ano lang ako, yung bakit ko siya, kasi amo namin siya dati, guys, nagtatrabaho ako, tapos naging kaibigan. Kasi yung sabi niya, huwag mo na akong tawaging ma'am, kasi hindi mo na ako amo. It was long time ago, siguro mga 26, 27 years ago, yun. Bata pa ako noon, syempre. Bata pa, oo. Tapos yun, ang sabi niya, hindi lang pala 26 years kasi, 55 na ako ngayon. So, about 30 years. Diyos ko, ang tagal na ha. Pero yun nga, nagkaroon kami ng bonding. At yung time na, COVID time yun, na nagkaroon kami ng bonding. Kasi nasa Pinas ako noon, umuwi ako. The purpose of, tawag nito, magpapakasal kami ng asawa ko noon. Yan yun. Oo, tapos, yun, nagkaroon kami ng bonding, pumupunta sila sa bahay, doon sila natutulog, which is super nice talagang feeling ko noon. Super saya. Pero, di ko na maakalain that through that, miski na yung mga kasama ko noon dati sa trabaho na, alam mo yung feeling, sabihin ko sa inyo ha, yung kaibigan mong, kasama mo sa work na feeling siya lang maganda, siya lang yes, bata-bata siya ng konti, pero ngayon matanda na din. Siya lang maganda, feeling niya siya lang maganda, siya lang magaling. Kaming mga chipipay, hindi maganda, ay wala kaming binatbat. Ngayon, magkaiba na ang mundo. Baliktad na ang mundo ngayon. Tapos, magiging cause pa pala yun, yung pagbanding-banding namin na yun, na magkaroon ng inggitan. Magkaroon ng hindi magandang words towards me. And dalawa yan sila, guys, na nagkaroon pa ng hindi, ang tingin ng asawa ko ay mga cheap. Yung mga kaibigan ko, dalawa doon kasi sa kaibigan ko na kasama ko sa work dati, na talagang kulang na lang, sasabihin na gustong gusto kita, wala nga daw respeto. Yun lang ang sinasabi ng asawa ko. Yung mga kaibigan mo, walang mga respeto. Hindi ka nila nirespeto. Wala rin silang respeto sa akin. Bakit sila gumaganyan? Nang parang kulang na lang kung ano yung sasabihin sa'yo. Magpapakita ng motibo sa akin na wala naman talaga akong gusto.
nandiyan ka sa harap ko, kulang na lang magpapakarga, magpapatong sa hita ko. Yun na sinasabi ng asawa ko. Tapos, ang kuan pa nito, sinasaway yung tinitirhan ko, bakit wala ka pang garage, bakit hindi mo pa pinasiminto yung ano mo, yung mga ganyang tema. Guys, alam nyo ba na hindi kaaya-aya yung mga ginagawa at mga panglalait. Hindi ko gusto yan, yung mga ganong pangyayait. Kaya, na-remind sa akin yan, sabi ko, grabe no. Yan, wala silang mukha ngayon na Tapos, yung party na in-invite ko sila, hindi naman talaga party, in-invite ko lang mag-dinner. No chance talaga, nabibigyan ko ng chance yung isang babae doon na kasama ko din sa work dati. Ang ganda pa naman ang pakisama ko as in friend, naka-feel ako talaga ng hindi kagaya-aya. Pero sinabihan ko ang asawa ko na mabuti pang hindi ka na lang maging nice sa kanila. Kaya nga, bakit? As long as naging nice ka, naging okay ka sa kanila, feeling nila, maano ang ilong mo, tawag nito, malambot ang ilong mo at kayang-kaya kanilang akitin. Sobra talaga guys ang mga ganun kagarapal ang mga babae sa Philippines, Yan guys, napapakain na ako dyan. Talaga guys, nabingi itong aking video na to, kaya ako nire-recall ko na lang tong aking sinasabi ngayon. Ganon guys ang sinabi ng asawa ko. At saka sa akin, sabi niya, bakit ganyan ang mga kaibigan mo? Mga makapalang mukha. Pagkatapos mong imbitahin, ikulang na lang, ipapakita sa yung kakandong sila sa akin. 'Di ba? Kulang na lang ang mata, talaga akala nila beautiful. They are not beautiful, sabing gano'n. Yun ang asawa ko lalaki. Tsaka ayaw niya ng mga babaeng ganyan dahil biktima din siya dito sa lugar nila. Oo, nabiktima yan siya. Akala niya for 20 years na magkasama sila, hindi siya papalitan. Kaya naiinis siya sa mga babaeng mga malandi. Speaking, naglalandi. Yung alam mo ba na inaano talaga ng aakit ng mga lalaki na alam nila na may asawa, alam nila na may ang tawag nito, mayroong boyfriend o may asawa, lalandiin. Ayaw nila yun. Yun pala, isang kaibigan dyan na sobrang inggit sa akin. Ikakamatay niya siguro yung kakainggitan niya. At pinapagawan pa ako ng hindi maganda pati ang asawa ko. Gusto niyang akitin talaga. Itong mayroong manghuhunal na nagsabi sa akin, inulaan ako. Ingatan mo yung asawa mo, huwag mong bigyan ng chance na kasi ang inggit nito sobra sa hanggang langit. Na miski anong gagawin niya, hindi na naman talaga to. Huwag mong papuntahin ang asawa mo mag-isa sa Pilipinas. Huwag mong iwanan ang asawa mo sa Pilipinas mag-isa. Kailangan kayo laging magkasama. Yan ang sinabi ng isang manghuhula. Advice niya yun sa akin, guys. Dahil hindi daw maganda yung ganong mga pang aakit ng aking mga kaibigan. Sabi niya, sobrang inggit nito. Kaya kulang na lang ibebenta nila yung sarili nila para sa asawa mo. Pero hindi, ang asawa mo, nasa sa iyo yan Nasa iyo. Kaya ako talaga nagsasalita ako ng hindi tamang, ang tawag nito. Sinasabi ko kung ano lang yung sinabi ng aking manghuhula. Tapos sinabi niya, pumunta ka sa akin at bigyan natin na ng leksyon. Ibabalik natin sa kanila yan dahil talagang sobrang igitera nung nasa iyong paligid. Mayroong ipapain niya nito sa'yo. Ipapain.
Sabi niya, kaya huwag kang nito ha, kay baka mamaya babalik ta rin. Mainam na rin yun, nakaramdam ako ng hindi kagandahan. Pinablock ng asawa ko, yung friend ko na tsaka yung isa kong kaibigan, pinablock niya rin. Hindi maganda. Sabi niya, hindi maganda yun. Talaga naman. Huwag mong mainam na yung huwag na lang. At mahirap na. Salamat na lang sa Diyos. Yung asawa ko, kasi, gusto niya ba na mapaayos lang. Ayaw niya yung may mga kuladidang na ganyan. Ako nga, chinichismis sa amin Miski wala namang kaanuhan. Ang tawag nito, walang katuturan. Walang katotohanan. Diyos ko Lord. Ang Ginoo na lang, ang Diyos na lang bahala sa kanila. Pagsasabihan ka hindi maganda, pag-iinitan ka, basta lahat ginagawa nila para bumagsak ako. Para wala, hindi. Diyos lang talaga ang katapat. In God's faith. I have faith in God. Truly, hindi ko pinapakita yan na makadiyos ako masyado, yung mga ganan. Inside my heart, inside my brain, ang Diyos ang nangunguna sa akin. So, syempre, ang aking pamilya, alam ko naman na ginagawa nilang kabutihan para sa pamilya nila. At syempre, sa aking asawa, sa pamilya ng asawa ko, sa mga kapatid niya, at sa kanyang mga anak at mga apo. Ganon din ako sa apo ko, sa akong mga anak, na sana mapa-okay sila lahat. Hindi ko, ayaw kung guys, yung, basta, ang Diyos na sa akin nito. Thank you Lord. Ayaw kong mapag-anuhan kasi sinabihan lang ako ng asawa ko na mas mainam, i-block mo yan, hindi maganda yan, nagkikipag-chat ka sana. So, biski babae, biski siya pa yan. Yung boses naman talagang ang asawa. Pero ayaw niya, mas mainam na rin yun na Basta sinabi ng asawa ko, yun susundin ko guys. Kasi mas mainam naman yung makasunod ka sa ng asawa mo kaysa sa baliwalain mo. Ngayon guys. Tapos guys, yun medyo sad din ako kasi itong linggo na to, ay nako, isang beses pa lang ako nakapasok guys. Hopefully tonight mayroon kaming pasok. Miski 3 gabi lang, okay lang yan sa akin. 3 gabi, 2 gabi. 3 gabi, 4 na gabi. Hindi naman 2 gabi. Nako, pag 2 gabi lang, kahirap. Para namang, 2 nights lang ang trabaho namin. Para naman itong, sawa din na dito sa bahay. Laging rest ng rest. Nako. Yun. Maano ako masyado. Lagi lang dito sa bahay. Guys. Hindi ako naaantok guys. Lang ako nakapag-isip-isip lang ako sa magandang advanced ito mag-iisip ang asawa ko ngayon. Natuto na siya doon sa mga babaeng balahura at tawag doon sa Tagalog. Yung makapalang mukha ba? Ang mga bagag na anak. Ayaw niya. Diyos ko, ayaw niya talaga. Siya na, no. Baka akala gusto mo siyang maging ka-chat-chat. For Mario Sep, Diyos ko. Huwag naman, Lord. Palayo. Palayo lang yan, God. Lord. Talaga naman, Diyos ko.
Lagi pa rin akong nagchat-chat guys. Pagtapos ko niyang kumain yan, yan o, kumain ng aking meat, yung luto ng asawa ko. Ito naman, yung biscuit naman ang tinatantanan ko. Tapos kumain pa ako ng pecan nuts. Ayun ako. Diyos ko. Salamat na lang sa Diyos guys. At wala, salamat lang talaga ako. Masarap ang pakiramdam once makinig ka sa asawa mo. Yeah, I think yan talaga ang dapat. Pakinggan lang ang asawa nang hindi mapasama ang iyong hindi mapapasama ang iyong yung isipan ka na hindi kagandahan ba? Yun. Kasi kung ganun man, ay nako. Masyado. Yung maingat ako at maingat ako at saka nakakasubaybay ako sa mga pangyayari. Ayaw ko nung mainam naman kasi pakiramdam ko dito eh. Yun. Tapos nagpaplano din ako mag-citizen na ako para yun. Mas mainam pa siguro mag-citizen na lang ako at talagang ang asawa ko matagal na ako pinagsasabihan yun. Dapat itong taon na to magiging project ko yung pagiging citizen para makapag-swear na ako. Swear to pagiging pagiging citizen, British citizen yun. Pero akin kasi okay lang yun maski hindi. Ano lang naman. Miski saan tayo sa mundo, basta malakas lang tayo. Hindi na kailangan yung benefits, yung mga ganyan. Ang Diyos na nakakaalam niyan. Diyos ko. Diyos ko po. Ipag-ano na lang natin yan. Ipagdasal. Pagdasal natin yan na maano ko yan. Ang gusto ko na lang sana yung mga apo ko. Hindi bali na lang sa akin. Yung mga apo ko, sana okay na sila. Pagdating ng panahon. Citizen na sila. Dito na lang sila sa UK talaga. Wala nang Hindi na mainam naman dito eh. Kaysa doon sa Philippines. Tsaka walang close doon sa kamag-anak ko. Ayaw kong maging close doon sa mga mga kaliwat ng kamag-anak ko doon. Hindi maganda. Dahil masama naman ako sa tingin nila. Di syempre dadamay na naman nila yung mga apo ko, yung mga ganyan. Ay nako. Life is beautiful. Hindi naman pupunta ang mga apo ko dun sa nila. Oo, ayaw namin yun. Gusto namin maging close yun sa ibang pa. Pero hindi dyan sa mga kamag-anak ko. We'll see. Ang Diyos na nakaalam niyan. Pero ako, ina-avoid kong maging ka-close yan sila dahil wala. Lagi ka namang masama. Always hindi maganda ang nila. So, yun lang. So, yun guys, hanggang dito na lang. At hanggang dito na lang din po ang aking voice over. Kasi, pag 25 minutes guys, yan lang talaga ang sinasabi ko. Kasi, ang video ko is up to 32 minutes. Pero ang akong voice over hanggang 25 minutes lang. At dyan hanggang taman lang dyan talaga ang ko guys. Kasi okay lang.